Hi mga boss, kamusta kayo? So ayan, tagal natin hindi nakapag-upload. Pasensya na mga boss. Medyo busy kasi tayo. Gawa ng sinabi ko nung nakaraan mga boss, yung huling video ko. Natuloy na kasi mga boss yung pagpapaalis sa amin dun sa compound namin, yung natitirikan ng bahay namin. Di kasi sa amin yung lupa. So ayan, pero dito pa rin ako mga boss, Novaliches. Malapit lang dito pa rin sa street namin, Kabilugan Street. Dito sa bayaw ko. Nangungupahan na ako ngayon mga boss. Bahay kwarto lang to. Saktong sakto lang talaga sa akin. Yung ibang mga gamit ko nga mga boss, hindi ko na naipasok. Gawa nga ng hindi na ganun kalaki yung bahay natin na itirhan ko ngayon. So pakita ko sa inyo mga boss, bago tayo magsimula, may tanggap tayo ngayon Ayan yung lamesa ko. Ayan, kwarto lang talaga to mga boss. Ayan, tapos pinagpatong ko na yung yung aking cabinet ng mga lalagyan. Then ito yung lang yung pinto. Ayan. Then pinagawan ko to ng CR mga boss. Wala kasi itong CR. Ayan, ito yung CR. Hindi ko napakita. Ayan lang mga boss. And then dito sa lapag, dito lang ako naglalatag mga boss, no. Ayan, mga unan ko nandito. Tsaka yung blanket. Ayan, piniram na sa akin nung A11 pa mga boss. Ayan, talagang maliit lang tong, kaya nandito yung TV ko sa ilalim. Madilim kasi mga boss. Iba kong gamit. Ayan, so ganun lang talaga siya kaliit mga boss. Nung kinaupuan ko, ito na rin yung higaan yung lalatag lang. Ito na rin ako natutulog. Pero mura lang, bigay sa akin ng bayo ko, mura lang. Gawa nga ng wala CR. Yung 15,000 na binayad sa amin, halos 12K yung nagastos ko sa pagpapagawa ng CR. Then 2,000 lang naman yung upa ko dito mga boss. Kahapon nagbayad na ako dahil nung 14 ako nagsimula, natapos to. Talagang dito na ako natulog nung 14. Wala pa kasi itong CR. Daming pinagawa CR, tsaka yung mga tubig natin na tubo. Yan, nagpagawa pa ako para may tubig sa CR. Ayan. So syempre medyo nakakapanibago mga boss. Gawa nga nang nangungupahan na tayo, samantalang dati may sarili tayong bahay. Ngayong 19 magkakaroon na akong 19 kasi ang reading dito ng kuryente. Sa 19 ikakabit na yung kuryente na merong metro, ipapairam sa akin ng ate ko at yung bayaw ko. Kaya yan, sa susunod naman meron na akong bill sa kuryente. Tubig, wala naman problema, no. Ayan, 2,000 lang talaga utang ko dito. Bali 2-3 kasi 300 yung kuryente ko. So ayan mga boss, may tanggap tayo ngayon, isang Redmi 9 Gray Edition. So tanggal na yung takip nito mga boss, And then nalaman na rin natin kung anong problema, kung bakit hindi nagcha-charge. Malamang punit yung nabagsak kasi itong mga boss. Ayan may basag Sabi ng may-ari nabagsak. And then yung battery niya mga boss, chinarge ko na rin yung battery nito.
Ayan. Balik natin. Charge ko na siya dito mga boss oh. Kasi drain na drain yung battery na ito. Ayan sa fast charger natin. OSS Team Smart Charge. May charge na rin natin siya doon. Nagpa-power na siya mga boss. Kaya lang hindi siya nagcha-charge. So, saka natin ang charger. Pakita ko sa inyo. Ayan. Type-C. Pero pag dinidiin dito banda mga boss oh, pakaliwa, magkakamali positive line to dito. Ayan. Lumabas yung Redmi mga boss oh. Ayun, nag-charge siya. Pero kapag binitawan mo yan mga boss, ayun, nag 0-0 dun sa product schematic. And then ugutin natin, saksak ulit natin. Ayan. Tingnan nyo, hindi siya nag-charge. So, malamang na may punit sa positive line mga boss. Naglolo ko dito. May positive negative niya. Dito sa positive line malamang punit to eh. Or lumuwag yung pinaka flex connector. Tinester ko na yan mga boss. Dito sa may positive negative niya, tinester ko na yan. Tanggalin natin. Meron siyang 5.2. Pero dito naman sa flex mga boss, nagkaka-problema siya. Minsan meron, minsan wala. Ayan. Malamang nagkaka-problema. Kung hindi dito sa flex mga boss, dito yan sa positive line. Ayan. So, tatry natin jumperan mga boss. Pakita ko sa inyo mga boss bago natin gawin. Saksakan natin ng charger. Tester natin mga boss tong ano. Kita nyo ba? Medyo masikip kasi mga boss. Saglit lang. Ayan. Positive, negative. Maingay. Ceiling fan kasi yung gamit ko dito mga boss. Medyo maingay yung ceiling fan. Pasensya na. Ayan. Tignan natin sa terminal ng ano. Positive negative ng charging port. Ayan mga boss oh. 5.2. Meron siyang 5. Baligtad. Yung tuso ko ng positive negative. Nandito nga yung positive mga boss. Kaya nagkaroon ng negative sign. Sa baligtad rin natin. Ayan. Para mawala yung negative sign. Ayan, 5.2. So, andito nga yung positive mga boss. Kaya ako nasabing positive line. Dito kasi nagkakaroon ng problema. O dito ko diniinan eh. Drain battery to kanina mga boss no. So actually matagal na nga to sa akin eh. Medyo busy lang kasi talaga. Panay deliver mamaya nga mga boss. May deliver ako. Madaling araw no kasi ang aga kong nagising mga 3:30. Alas 3 ako nagising ngayon mga 3:30 na mga boss, di na ako makatulog kasi kanina kahapon nakatulog ako ng bandang hapon, nakaidlip. Kaya nakabawi tayo ng tulog. Kaya siguro maaga akong nagising ngayon. So,
Hindi ko na rin to pala lalagyan ng intro mga boss kasi wala akong wifi na dito mga boss. Mamaya may wifi lang ako, maki-upload lang ako mamaya doon sa kapatid ko sa pinagtatrabahuhan ko, no. Doon kasi ako nagtatrabaho sa bunso kong kapatid, di-deliver ng laptop. Shout out sa mga taga General Trias, Cavite at sa 13 Martires, Cavite. Ayan. Mamaya magdi-deliver ako dyan. Uunahin ko muna yung General Trias, Cavite. At susunod yung pagkatapos sa General Trias, dediretso ako ng 13 Martires, Cavite. And then pagkatapos ko mag-deliver, uwi na ako. Ayan, magdi-deliver ako ng mga laptop dyan mamaya mga boss. So, mahirap din kasi mga boss yung maglalagay ng intro, kaya hindi ko nalalagyan ng intro to mamaya para makita nyo yung sitwasyon ko ngayon. Mga nagtataka, mga boss, kung bakit hindi na ako nakakapag-upload. Medyo mahirap din talaga yung naging sitwasyon ko mga boss. Mahirap din maka-move on dun sa pag-alis namin kasi doon na ako pinanganak mga boss. Doon na talaga kami lumaki doon sa compound na yun eh. Sa totoo nga niyan mga boss, inatake ako ng stress daw yun, sabi ng doktor. Nag-acid reflux ako mga boss, sobrang stress. Nagpa-check up pa ako sa ospital, tapos may tinurok sa aking mga gamot. Sobrang stress. Nag-acid reflux ako. Noong January 11, nagkabayaran. Tuluyang kaming napaalis. Yun, kinagabihan na acid reflux ako. So, titingnan natin ito sa microscope mga boss. Subukan natin jumperan yung positive line. Ito, sa bandang kaliwa yung positive line niya. Kita naman natin sa tester. Nawala yung negative line nung binaligtad natin. Nandito natin tinusok yung positive. Yun lang yun mga boss. Doon lang natin malalaman kung saan yung positive at saka yung negative. Pag walang negative sign na lumabas sa tester, ayun, tama yung tusok. Pag baligtad kasi magkakaroon ng negative sign sa anode voltage. Kita nyo naman kanina. Kaya madali lang malaman. So, ayan. Sak natin yung ating microscope. Ayan, kita nyo ba mga boss? Ayan. Ipin natin sa microscope. Then, ayan, gamit tayo na ito. Magandang cutter pang lagyan natin ng tissue. Ganito. Ito makita eh. Saan na yun? Ayan. So, this time magja-jumper. Pati natin. Sa mga wala pang microscope mga boss, nagsisimula, pag-ipunan nyo. Importante itong may microscope tayo.
para makita natin ang maayos yung nire-repair natin, yung mga maliliit. Katulad nito mga boss, oh. Kasi hindi kaya to ng ordinaryong mata mga boss. Makikita mo dito yung positive line, yung ano, ayun, sa inyo, positive. Importante kasi yung positive line mga boss. Kadalasan, positive line talaga yung nasisira. Kita na natin yung tanso, pinaka ano niya, wiring. Then mamaya, lalagyan natin ito ng UV cream. Patutuyuin natin sa UV light. Hindi pa pwedeng iwanan to mga boss na naka-open, masunog. Lalagyan natin to ng UV cream mamaya mga boss. Ayan. Pitinta natin ng konti. Medyo palakihin ka natin. Lip pa. Yan. Disable muna natin yung battery. LCD. Tanggalin muna natin yung battery para safe tayo maghinang. Then dito naman pupunta sa board, tingnan natin yung positive line. Ayun. Yun, mukhang hindi na natin kailangan magkutkot dito mga boss. Kita ko na yung positive line. Meron siyang bilog na ano. Masaksak natin yung panginan.
350. Tama nga boss ah. Isa natin yung pangingilang natin. Yan. Then, the support. Liquid lead yung ginamit natin mga boss. Sila natin ito. Tena. Tama. Kasi tamaan. Ay, umapit na. Yan natin ang solid. Good. Kumapit. Makutkot naman maigi. Ganun. Yan pa nga natin. Medyo palitan natin, hindi ko makakapit yung ano.
Yan. Lagyan na natin. Then, gamit tayo ng wire pang jumper ito mga boss. Jumper wire. Para di maano, sobra natin mga boss. Ayan. Kung yung sakto-sakto lang. Para yan. Ayan ang gunting para sigurado. Mapaputol sa pagkanina. Then, ito natin. Ayan. So, try natin mga boss. Sabit yung battery. And then, complex. Bago natin lagyan ng UV cream, patuyuin sa UV light. Tingnan natin kung mag-charge. Ayan mga boss.
Ayan mga boss, nag-charge siya yung unang jumper natin kaso hindi lumalabas sa LCD. So, para hindi matagal, hindi ko na pinakita mga boss. Nilipat natin yung jumper sa positive. Kaso nga lang, tama rin naman yung kaso nga lang mga boss, hindi lang nga lumalabas sa LCD yung charging. Pero nagcha-charge siya. Nilipat na natin dito mga boss sa positive line sa flex. Ayun. Ginamper na natin. So, hindi ko na rin papakita. Lalagyan na lang ito ng UV cream mga boss para hindi na mahaba yung ating, ito mga boss oh. Ito ilalagay natin UV cream. Then patutuyuin sa UV light. Ito. Kita nyo naman dati mga boss wala kasi tayong wifi mga boss. May i-upload lang tayo mamaya doon sa kapatid ko. Hindi ko na nga ito lalagyan ng intro mga boss. Ayan ito yung pampatuyo, UV light. And then okay na to mga boss. Pakita ko lang sa inyo na nagcha-charge na. Medyo mali yung pinagkabitan natin kanina, nag-charge pero hindi kasi lumalabas sa mga boss sa LCD. So ito pakita ko sa inyo mga boss. Ayun na yung wiring niya mga boss. O, kita niyo ba yung jumper wire? Ito. Charge natin. So ayan, lumabas yung Redmi mga boss. Ayan, lumabas na sa LCD. Kanina kasi mga boss hindi ganyan Kaya pinost muna natin mga boss para hindi masyadong mahaba. Nilipat ko lang doon sa may flex mga boss, doon sa positive line. Yun pala yung tama, doon talaga. Nakita kasi ako ng ibang positive line mga boss Kaya doon ko Kaya nga, nag-charge din naman kaya lang hindi lumabas sa LCD. Pero sa product schematic, lumalabas nag-charge. So, ayan na. Assembly na lang to at patutuyuin sa lalagyan ng UV light mga boss. Huwag nyong kakalimutan lagyan kapag nag-jumper kayo mga boss. Dahil masugatan yung ibang Ayan. Nag-power on ata. So hanggang dito na lang mga boss. Maraming salamat mga boss sa inyong panonood. Sa mga di pa nakapag-subscribe, subscribe kayo sa YouTube channel ko para makatulong kayo sa upa ng aking bahay mga boss. Ayan kapag sumahod na tayo sa YouTube, pandagdag rin to mga boss, dagdag upa. Ingat tayo palagi mga boss.